right overhand. Oh, look at. Put in all that work in that round, and they get away with the. Oh! Jagria. He went out! Kung ating babalikan ang naganap na laban sa pagitan ng ating pambansang angas ng Pinas na si Janriel Casimero kontra sa pambato ng Southwest Africa na si Philippus Ngitumbua noong May 13, 2023 ay marami nga pong Pinoy boxing fans ang hindi natuwa sa naging performance nitong si Cuadro Alas sa gabi ng kanilang naging sagupaan. Sapagkat bago pa man ang kanilang laban ay nag-uumapaw na ang kumpiyansa nitong si Casimero na ayon pa nga mismo sa kanya, bukod sa easy work lamang daw itong si Ngitumbua ay sinabi din ito sa kanyang official Facebook page na siya di umano ang tipo ng boxer na kapag lumaban ay hindi daw tayo makakaramdam ng kaba o nerbiyos. Sa madaling salita mga brad, ay siguradong panalo na siya sa tuwing lalaban siya. Dagdag pa nito ay hindi daw tatagal itong Aprikano sa laban at lipad ulo lang daw ang sasapitin nito. At anong masasabi sa mga tumalpak? Kasi ang dami nag-comment, oh patay, talan. Dito, anong round daw? Naghintay sila sa ano mo, jack mo kung anong round kasi gusto silang tumalpak ng ano, malaking time pag malaman nila kung anong round eh. Basta, ulo. Mark my words. 8 liters. 2 words. Let's go. Let's work. Pero pagdating nga po sa mismong gabi ng laban ay iba nga po ang naging takbo ng istorya sapagkat kitang-kita na nahirapan po si Cuadro Alas. Para po sa mga hindi nakakaalam ay sobrang pinaghandaan ni Ngitumbua ang laban niya kontra kay Casimero. Kakaibang training po ang kanyang pinagdaanan bago niya ma-achieve ang malabakal sa tigas na pangangatawan. Ito po yung isa sa mga clips ng sparring niya, panoorin nyo mga brad. Bukod po dyan, malakas din po itong sumuntok. Ay, tarik-tarik. O diba? Kaya sa nagsasabing mahina at isang tricycle driver lamang itong si Ngitumbua, pues tama po kayo. Biro lang mga idol. Pero kidding aside, ay matindi din po talaga itong si Ngitumbua. Sa katunayan, mula taong 2017 ay nakapagtala po ito ng 11 consecutive knockout victory. Lahat po ng nakakalaban niya ay puro tulog ang inabot sa kanya. At ni minsan po ay di pa ito nakaranas bumagsak sa kanyang buong professional boxing career o kahit sa sparring man lang. Natatanging si Casimero lamang po ang nakapagpalaglag ng tuka nitong African fighter. Pero kung ating hihimayin ang kanilang naging sagupaan, maganda po talaga ang ginawang performance nitong si Cuadro Alas dito mga brad. Sadyang malaki, matigas at mahaba lang po talaga itong Aprikano. Sa round 1 ay pinasiklaban agad ni Casimero si Philippus. Nagpakilala agad ito sa dumayong African fighter. Nagpakawala agad ng mga haymaker sa first round pa lamang. Ulit na naman. Yun! Sa mga sumunod na round ay ang African fighter naman na nagpakilala. Tila ba gustong sabihin na hindi siya naparito sa Pilipinas upang basta-basta na lang ibigay ang panalo.
Ito malupit pa lang alaman dyan rin ah. Si Crawford pala to eh. Tumatakbo, no? Wala daw takbuhan eh. Sa round 6 ay dito na ginulat ni Casimero ang mga Pinoy boxing fans nang solidong tumama ang isang left hook sa panga ng Aprikano. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go, John! One draw last! Matapos ang sukdulang 12 rounds, ay nakuha ni Casimero ang panalo via unanimous decision. Anong masasabi nyo sa naging performance niya dito mga brad? Uubra kaya sa halimaw kung ganyan ang galawan ni Cuadro Alas? Comment lang kayo sa baba at atin yung pag-uusapan. At dahil nakaabot ka sa dulo ng ating video, ay muli ko kayong bibigyan ng isang malupit na boxing trivia. Malamang kung mahilig kang makinig ng music, ay kilala mo ang legendary rockstar singer, songwriter na si Freddie Mercury, ang frontman ng British rock band
na Queen. Sila ang nagpasikat ng mga kantang I Want to Break Free, We Will Rock You, We Are the Champions, at ang pamungusong Bohemian Rhapsody. Pero alam nyo ba na noong bata pa itong si Freddie Mercury ay minsan na nitong nakahiligan ng sports na boxing? At ang malupit pa dyan mga brad ay may husay din itong lumaban. Sa katunayan, noong nasa high school siya noon sa isang boarding school sa India ay marami itong napanalo ng tropeyo dahil sa husay nito sa paglalaro ng boxing. Tama kayo sa narinig nyo mga brad, isa siyang boxing amateur champion noon. Kung pagmamasdan nyo po ang larawan ay siya po yung nasa kanan. Subalit ang kanyang karera bilang isang amateur ay hindi din nagtagal sapagkat pinahinto na siya ng kanyang ina. Kung nagustuhan mo ang bidyong to, ay huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, at pakikalimbang mo na din yung kampana para pag nag-upload ako ay isa ka sa mga una makakapanood.